Parang totoo, no, eh. Pagka nangangaral, ganun ang tao, pagka hilo, no? Parang totoo kung nangangaral. Pero in reality, hilo. Pero sa awa ng Panginoon ay ipapakita sa atin ang mga bagay na ito. At hindi niya tayo pababayaan na mahilo. Dahil yan magkokos siya ng kagulumihanan sa ating puso, sa ating pananampalataya. Baka mamaya mag-iisip tayo na baka tama, baka mali. Mahirap po yun. Hindi po yun sa pananampalataya. Kailangan maging tiyak tayo. At salamat sa Panginoon dahil yung paggabay niya po sa atin. Ako nagulat din dahil first time ako naging quotationer, nung nakasama natin yung mga tao na yan. Pero sabi ko, bakit iba naman ang sinasabi ni Brother Branham sa sinasabi naman nila? Bagaman parehong quotationer, pero parehong quote, ibig ko sabihin, pero bakit magkaiba? So ito yung nagpatibay sa turo ni Brother Jackson talaga na mayroong pamaypay. May pamaypay sa kamay ni Kristo. So say amen. Mayroong doktrina na magpapalihis sa tao dahil nga ang purpose doon ay yung nagtatago ang ating Panginoon sa kanila. Tama? Ang nagtatago, ayaw niya magpakilala, ayaw niya magbigay ng unawa sa mga ganong uri ng pananampalataya. Pero salamat sa Panginoon dahil sa simpleng pagsusumikap natin dito na may taguyod ang gawain, may isa, dalawa, tatlo, apat, lima, hanggang sa narito tayo. Hindi sa konti, hindi sa marami. Pero yung mga dreams, visions, yung pagbaback up ng mga salita ng Diyos, ito po yung nagpatibay. Ito yung nagpapatibay at patuloy pa magpapatibay. At alam natin yung panahon natin, hindi ba? Ang ibig ko lang sabihin, hindi tayo kailangan magmadali. Dahil may panahon tayong tinitignan. Bagaman ang apostol ay nag-predict hindi ko alam kung prediction niya yan pero ayon sa kanya ay parang computation lang para makita kung ano yung panahon na kinabubuhayan natin. Pero hindi nangyari yun in 2004 and a half pero inside pages pag binasa mo yun, may sinabi siya doon na kapag hindi nangyari yung 2004 and a half, so ibig sabihin, hindi niya talaga prediction yun, kundi yun ay computation lang. Sabihin na natin, computation, para makita lang natin yung panahon. Sabi niya, kung hindi nangyari yung 2004 and a half, magkakaproblema tayo dahil marami tayong i-reprint, sabi niya, na mga babasahin. Kaya magsisimula tayong magbilang sa panahon ng 70 AD. Kasi dyan nangyari yung hula ni Hosea sa mga Hudyo, di ba? Siya'y lumapa, siya'y nanakit, siya'y sumugat, pero after 2 days ay ibabalik niya tayo. So ibig sabihin, ang dapat talaga natin maging basihan ng 2 days of Hosea ay yung 70 AD. Doon tayo magsisimulang bumilang para pag bumilang tayo ng 2 days or 2,000 years ay may tatapat doon sa tinatawag nating panahon ng pag-agaw. Dahil may computation na pwede nating idagdag yung last week o yung 7 years sa computation na yan para makita natin na bago dumating yung last week na yon ay aagawin na tayo ng Panginoon. So yung purpose nun. Kaya sinisikap ng mga manggagawang nauna na i-compute yung mga bagay na yan. So yan din ang sinikap natin. Bagaman may konting distansya dahil lang kay Brother Jackson sa inside pages ay 2035. So inong kinumpute ko naman pag 230 days 2,000 years papatak siya ng
2041. Ang tanong, buhay pa kaya ako noon? Ako pero kayo, bata pa naman kayo eh. So, ganun magiging tanong ko. Kung paano si Brother Jackson, dahil gusto niya, abutan siyang buhay di ba? Mas maganda, mas maaga, di ba? Para abutan ako. Kasi kung 2035, alam natin, yung edad niya malabo makarating pa, no? Sa ganong edad, ano? Kaya, yun nga, nangyari nga. So, ako din, pag 2041, nag-iisip din ako, baka wala na ako dito. Ganun din iniisip ko. Pero, sana, kung maaga-aga sana. Matupad sana yung 2035, ano? Tapos, amen? Para sama-sama tayo. So, wala nga nakakaalam kasi ng pagparito ng Panginoon. Ang tinitidlang lang natin dito ay yung panahon para makapag-prepara tayo. Tama? Pero sa nakikita natin sa mga nangyayari na yan ay kaunting panahon na lang. Tapos, amen. So, dito, basahin ko lang, dahil may propeta tayo, ito. Siya yung ilawan ng ikapitong iglesia. Si William Marion Branham, yung 20th century prophet na kinikilala natin. Agree ba kayo dito? Sabi ng Bible, the Lord will descend from heaven with a shout. So, bahagi siya ng pagparito ng Panginoon. Tama? Shall we say amen? Hindi nga lang literal, kundi yun ay sabihin natin, preparasyon ng pagparito ng Panginoon. The Lord will descend from heaven with a shout. Tama? So, yan po. William Marion Branham ang may dala na mensahe. At alam natin, hindi lamang propeta ang pundasyon ng ating pananampalataya, kundi ang una-una ay ang apostol. Mga apostoles. Tama? Kaya mayroong limitaw na Raymond Jackson, isang major apostle, mga anak, mga kapatid, na sumunod sa mensaheng ito ng propeta. At siya rin yung nakakita ng mga dual statement ng propeta, Yan ay pahintulot ng Panginoon yon. Hindi para panghinaan tayo, kundi bigyan tayo ng katatagan, dahil kapag bumalik tayo sa banal na kasulatan, doon natin makikita na mayroon pala talagang pamaypay sa kamay ni Kristo. Na ang purpose, ang layunin, mga kapatid, yung mga walang tiyaga, yung mga iba ang motibo sa pangangaral, ito po ay papad pa rin, mga kapatid. Lili pa rin ng doktrina na yon. Kaya nga mapansin natin, may mga grupo sa end time ngayon na hanggang ngayon ay stagnant, kumbaga, nanatili na lamang sila doon sa kanilang meeting at laging ang agenda ay about the Revelation 10:7. At natumutukoy sa katauhan ni William Marion Branham, but in reality, ang Revelation 10:7 ay isang anghel na nanggagaling sa langit na bumababa. Revelation chapter 10 verse 1. Shall we say amen? Si Brother Branham may anghel sa likuran niya bago siya nakakapagmensahe. Tama? So, ang mensahe niya ay manggagaling sa anghel na hinihintay niya. Tama? Amen? Amen. In the days of the voice of the seventh angel, when he shall begin to sound, the mystery of God should be finished. So doon magtatapos ang hiwaga ng Diyos. Alam ba ang hiwaga ng Diyos? Yung biyaya sa ating mga hintil. Naging hiwaga ito sa mga Hudyo. Tama? Shall we say amen? Kaya yon ang matatapos. Dahil ang bawat hiwaga na sinasagawa ng Panginoon, hindi mo pwedeng matapos yan. Hindi mauubos yan. Tama? Pero may hiwagang matatapos. Ano yon? Yung hiwaga na tayo pala ng mga hintil ay tagapagmana ng kaligtasan mula kay Kristo.
Shall we say amen? So yun ang naging hiwaga sa Israel. Kaya bulag sila. Akala nila, ang tingin nila sa atin, marurumi tayo. But in reality, ay sila po'y bulag pansamantala. Pero ibabalik sila ng Panginoon dito. Shall we say amen? Hindi sila mananatiling bulag dahil may habag, may awa ang Panginoon, may pangako ang Panginoon kay ang Abraham. Kaya pagkatapos tayo na agawin ng Panginoon sa alapaap, ang gospel, mga kapatid, ay ibabalik na sa bayang Israel. Dito yon. Kaya magkakaroon ng peace time dyan. Tama? So, kailangan ng another 3.5. Tama? 3.5, Great Tribulation, and 3.5, peace time para sa Israel. Tama? Ang purpose niyan para si Israel ay maibalik sa pananampalataya ng kanilang mga magulang. Tama po? Moises si Elijah na. Kasama na niya si Moises. Tama? So, say amen. So, ito po ngayon, yung Elijah na ito ay minsan nakasama natin pero maalam na siya. No? Magkukot lang ako nung sinabi niya. 1954 po ito, December 19. Ang pamagat po ng mensahe niya ay Acts of the Holy Spirit. By Reverend William Marion Branham. Sabi niya, putulin ko, konti lang. I believe one of these glorious days when this united confederation of church goes together and the new pope is brought out of the United States and put over there according to prophecy. So yun, naniniwala siya na base sa kanyang pahayag na may papa na magmumula sa United States. Kung di ako nagkamali, ito yung first time galing sa United States. Tama? Amen? So natupad dito. Tama? A new pope is brought out of the United States and put over there according to prophecy. Then they will form an image like unto the beast. Ngayon, ito yung mga nagkaroon ng mga tanong dito, dahil sa pagpo-post ko nga. So, doon tayo siguro magsisimula. Dahil may maling mga pananaw o mga mananampalataya sa panahong ito, mga kapatid, na ang inisip kasi nila na yung sa kanilang pananaw na inisip nila na ito na mismo yung beast. Tama? Na magpapalit lang siya ng mukha pero still siya yung beast. Pero ang Biblia po nagsasabi na may tatlong elemento po dito sa end time. Ano po yon? Yung gaganap po ng bilang makaaway ng Panginoon. Una-una, ang binabanggit, yung dragon, yung hayop, yun na nga yung beast, at yung isa ay false prophet. Shall we say amen? Hindi dalawa lamang, kundi tatlo ang binabanggit ng Biblia. Shall we say amen? Tatlo yan, at hindi pwede tayo magbawas dyan. Tandaan natin, ang dragon, hindi, maging espesipiko tayo. Bagaman si Lucifer ay may pag-uugaling hayop, huwag natin isipin na siya na rin yung beast. Tama? Shall we say amen? Kasi espesipiko ang Biblia Pag binabanggit si Satan, siya po yung old serpent, the dragon, and the devil. Kung di ako nagkamali, 4 yan, yun yung Lucifer. Pero, ang beast ay iba. At ang false prophet din ay iba rin. Tama? Pero isa ang kanilang layunin. Sila po yung mga kaaway ng kataas-taasan. Tama po? Kaya hindi tayo dapat malito sa bagay na yan. Tatlo po yun na dapat natin tignan. The dragon, the beast,
and the false prophet. Kaya kung false prophet ang hahanapin nyo, malinaw na to. Tama? Malinaw na to. Ang question kasi, yung beast ay nag-fall. Naniwala kayo? Nag-fall ang beast, di ba? Kailan yan? Sa panahon ng pagbagsak ng Roman Empire. Dahil ang tinitignan natin dito na sinasabi ng Biblia na hayop, na ika-4 na hayop ay walang iba kundi ang Roman Empire. Tama? Shall we say amen? Na sa pagdating ng panahon dito na nakita siya ni Daniel o ni sino ba yan? Ni John, nung nakita yan, ay may 10 sungay. Punta na lamang natin. 7 ulo. Dito natin makikita, mga anak, kung anong ibig sabihin ng bagay niya. Napakahalaga niyan, ano? Babagaman sa ganung bagay kasi meron ng yung division di ba? Sa ganung bagay, no? Sa ganung kaisipan. Pero kailangan makita po natin ng maliwanag po ito, mga anak, mga kapatid. So ito po yung muling pag-ahon ng hayop, ng ika-4 na hayop. Bagaman siya ay bumagsak nung panahon na yan, around 470 AD na po yun, Roman Empire. Pero dito, sa Revelation chapter 13, ay makikita po natin yung muli niyang pag-ahon. Empero ang pinag-uusapan po dito, And I stood, basahin po natin, mga anak. And I stood upon the sand of the sea, and I saw a beast rise up out of the sea. So, a beast. Ito pa'y walang iba kundi ang 4th beast. Dahil sa mga hula ni Daniel na ang hayop na ito ay mananatili hanggang sa pumarito ang ating Panginoon. Tama? Hindi ka na kailangan humanap pa na kung ano-anong emperor pa, mga anak, o anong mga kaharian, kundi kung ano yung bumagsak sa panahon na yon, sa unang pagparito ng Panginoon, ay siya ring aahon sa mga huling araw. Naintindihan po natin? Marami speculate lang, ng mga end time movement, na sinasabi nila China, meron man sinasabi nila Russia. So hindi pwedeng mangyaring ganon. Dahil Ezekiel 38:39, baksak po si Russia. Tama? Sa kamay mismo ng Panginoon. Pero itong Revelation chapter 13 ay ang panahon po ito, mga anak, ay pagkatapos na maipangaral sa bansang Israel ang gospel para sa kanila o ang kaligtasan para sa kanila, para sila'y manumbalik doon sa kanilang Redeemer. Ang purpose po ng 2 propeta sa Israel ay para ipakilala yung tinanggihan nilang tagapagligtas. Dito magkakaroon ng iyakan po dito. At hindi pwedeng nag-iiyakan sila dyan, nangangaral. Na kung sino ang kanilang tagapagligtas ay sinasalakay sila ng kaaway. Hindi po ipapahintulot ng Panginoon yon. Pero merong trumpeta, 3 trumpeta na ipapahintulot ang Panginoon sa panahong ito. Ibig sabihin, pag kumilos ang Panginoon sa panahong ito, hindi po niya papayagan na merong pong babaka sa kanila. Magagalit ang bawat bansa, ang lahat ng bansa sa 2 propetang ito, at yan ang naging kadahilanan na sila'y sinalakay simula sa middle of the week. So mababago yung ugnayan ng Israel at ng Amerika at ng
Europa. Mababago po yon, mga anak, pagdating po dito sa kadahilan ng itong dalawang ito ay nag-ater ng sumpa sa mundo. At hindi nila kayang awayin, mga kapatid. Kung basahin ninyo yung Revelation chapter 11, hindi ako nagkamali, 11, ayan, yung two prophets doon, mga anak. So ituloy ko yung pagbasa na muna. I stood upon the sun of the sea, and I saw a beast, isa lang, rise up out of the sea, having 7 heads and 10 horns. So ngayon, anong sinisimboluhan nito? Pag binabanggit po yung 7 heads, tandaan natin, ito ay walang iba kung hindi ang Rome. Revelation chapter 17 verse 9, and here is the mind which hath wisdom. The 7 heads are the 7 mountains on which the woman sitting. Sino yung woman? Yung office of the papacy. Isa siya sa ulo, tama? Isa siya sa sungay. Tandaan natin yung mga terminology yung ginagamit ko para hindi kayo malito. Isa siya sa ulo, natural. Kung tinawag siyang sungay, siyempre may ulo. Tama? Isa rin siya sa ulo, isa rin siya sa sungay. At siya po'y nauupo doon sa tinatawag nating Fourth Empire or Fourth Beast na binabanggit po ni Daniel. Nakaupo siya doon. Isa siya doon. Isa siya. Pasensya na kayo, medyo mahirap magdugtong-dugtong, lalo na inaalalayan din natin yung mga baguhan. Dahil pag nagdiretso tayo sa taas, baka wala sila maintindihan, Sabi sa amen. So, unawain na lamang natin. Darating din tayo sa punto na yan, mga anak, mga kapatid ko. Having 7 heads and 10 horns. Ano yung 10 horns? 10 European nations. Maliwanag naman sa atin to, di ba? Shall we say amen? And upon his horns 10 crowns, and upon his heads the name of blasphemy. And the beast, ito yung first beast, Tandaan po natin, ulitin ko. Ang paglitaw niya, ang pag-ahoy niya in the middle of the week. Shall we say amen? Kaya marami nalilito, akala nila umiiral na dito Hindi pa. Ang kanyang kaharian, muling babangon dito. Sangayon ba kayo? Babangon ng Roman Empire? Ayon sa turo ni Brother Branham, ayon sa turo ni Brother Jackson, muling babangon ang Roman Empire. Search ninyo. Miskis dyan sa social media, maraming naghahangad na muling, lalo na yung mga Romans, yung mga Italiano, gusto nila maibalik ang emperor. At mangyayari yan dahil ayon sa hula yan. And the beast which I saw was like unto a leopard. So alam natin yung 4 na hayop, hindi ba? Na sa panaginip ni Daniel, Shall we say amen? Leopard, ito po ay ang Gresya. And his feet were as the feet of a bear, Persia, and his mouth as the mouth of lion, Babylonian Empire. And the dragon gave him his power and his seat and great authority. Kanino? Yung beast na umahon dito. Yung fourth beast. Shall we say amen? Tama? Kasi meron lang 4 dyan Yung isa doon, yun yung kakaiba na sinasabi ni Daniel. Yun yung kakaiba. So bakit kakaiba? Dahil
pagbagsak niya dito, muli siyang aahon dito at muli siyang magrurul sa lupa, mga anak. Kasama niya ang 10 bansa sa Europa, mga kapatid. The 10 horns at yung another beast. Tuloy natin. So ito, and I saw one of his head as it were wounded to death. Sino po yun? Ito. Wounded to death. Sa Reformation, ayon sa mga matatanda natin, mga ngaral, sinugatan siya ni Martin Luther. Ayon sa Reformation yon. Pero dahil nga sabi ko sa inyo, ang mensahe nagpo-progress, yun ang tamang progression. Dahil pagdating dito, ang susugat sa kanya ay ang 2 propeta. Tama. I-expose siya ng 2 propeta. Kasi he is sitting in the temple of God, showing himself that he is God. Tama. Dahil sa panahon ito, nalilitaw ang 2 propeta, nakatirik na po ang 3rd temple sa Jerusalem, na ngayon wala pa. So, ibig sabihin, ang tinatanong natin ngayon ay ilang panahon pa, no? Tama? Prophecy nga di ba? Ang mangyayari sa harapan. Tama po. Mangyayari sa harapan at hindi mamamali ito dahil nakahanda na nga mga bansa nakahanda na rin si Israel para itayo yung 3rd temple. Ano? Y'all say amen? Leopard, Grecian Empire, Bear, Persian Empire, Lion, Babylonian Empire, and the dragon gave him his power and his seat and great authority. Do sa 4th beast na yan, mga anak, na may umahon, having 7 heads and 10 horns and 10 crowns upon his heads in the name of blasphemy. Tandaan nyo ito yung nagtatago, hindi siya kasama sa 10 heads. Tama, kasi ecclesiastical siya Tama, ang pinag-uusapan sa chapter 13, geographical. Naintindihan natin? Ihihiwalay ngayon natin ito kasi nagtatago lang naman ito So, ito ngayon siya, lumitaw dito. And one of his heads, isa pala siya sa sungay. Tama? Isa pala siya sa ulo. Tama? As it were wounded to death. So, yun na nga. Dito. Sinugatan siya sa Reformation. Tama? At saan pa? Sa panahong ito, na siya ay umuupo sa templo ng Diyos. Sinugatan siya ng 2 propeta. Tama? Amen? Diba? Sitting in the temple of God, showing himself that he is God. Sa Jerusalem mismo yon, nang maitayo ang templo, inuunahan niya ang Mesaya. Tama? Pero itong 2 ito magpapalayas sa kanya. Kaya nga nagalit ang buong mundo sa Israel, mga anak. And I saw one of his heads as it were wounded to death. Halos ikamatay niya. Yung kanyang kasawian, isipin mo, nakaluklok ka sa luklukan ng Diyos, pagkatapos paalisin ka. Tama ba? I-expose ka ng 2 propeta. And his deadly wound was healed. Gumaling. Mga kapatid, naghilom. And all the world wondered after the beast. Kasi nung ma-expose siya, mga kapatid, hindi naman siya pinatay Sabi sa amen. Pero tandaan natin, sa panahon ng pangangalan, 2 propetang ito, ang bawat false teacher, false prophet sa Israel ay pinapatay. Ganun kahigpit nung nangangaral ang 2 propetang ito. Bumabase sila sa kautusan ni Moises. Kapag sinungaling, stone to death, papatayin po yun. Pero ito, mga kapatid, yung mga sugat niya naghilom. Bakit? Dahil sinaklolohan siya ng the beast himself. False prophet to Hindi yan beast.
Hindi yan magpapalit ng muka. Merong sasaklolo sa kanya. At yun ay ang beastman. Na binabanggit ni Brother Jackson. Natural, kapag ka may beast system, merong beastman na nagro-rule. Ganun lang kasimple yan, di ba? Shall we say amen? And all the world wondered after the beast, yung pansamantala niyang inupuan. Tama? Kasi ito yung nagre-recover nang bumagsak ang empire, nire-recover niya. Shall we say amen? Ito ang taga-recover. Itong Papa. Kaya sa panahon ito, wala tayong makikitang Roman Empire. Wala. Hindi natin makita ang fourth beast. Tama. Pero sa pamamagitan niya, alam niya ba, 1.4 billion kasama ang mga presidente ng bawat bansa miyembro niya. Alam niya ba yan? 1.4 billion. Isipin mo kung gaano kalakas ang kapangyarihan yan. Tama? Shall we say amen? Kaya nga miski si Trump na nangangarap na maging ganito siya Tama? Kasi alam niya ang kapangyarihan nito Amen? So, yung ugnayan na yan, mga anak, ng church at ng state, diyan ngayon magsisimula ngayon yan sa Amerika. Para ang Amerika ay maging image of the first beast. Shall we say amen? Amen. Kasi ang first beast ng Book of Revelation, itong minamasa natin, yung umahon, walang ibang Roman Empire. Tama. Ngayon, sino yung kanyang imahen? Sino yung umaalalay sa kanya? Anong bansa yon? Kaya ang pag-uusapan dito, hindi ecclesiastically, kundi geographically. Hindi ayon sa spiritual na pangangaral nito. Kung sino ba yung image of the beast. Kasi nung panahon na yan, ang una, ang inisip ng mga tao, ang mga protestante, yan ang image of the beast. While Catholicism, siya yung beast. Ganun ang mangyayari. Pero pag binasa natin ito, natapos natin basahin ito, makikita natin, mga kapatid, lalapat natin na maliwanag ang Biblia. So, and they worship the dragon, which gave power unto the beast. Ay, yung beast pala, hindi pala siya si Lucifer. Hindi pala siya yung dragon. Tama? Kasi, ito malinaw na ito. And they worship the dragon. Sino yung dragon? The devil, the old serpent, and Satan. Di ba? Apat yun. And, sabi dito, and they worship the dragon, which gave power unto the beast. Ibig sabihin, iba pa yung beast. Sabi sa amen. Malinaw na yan, mga anak. Hindi natin pwedeng, teka mo na, pag-aralan mo yan. Kagaya sinasabi ng isang tao, brother, pag-aralan mo yung tinuturo mo. Baka masumpungan kang puro sinungaling pinangangaral mo. Dahil sabi ni ganito sabi ni ganyan ito ang turo niya. Ba't ako maniniwala dyan kung wala naman sa Biblia? Sabi si amen. Amen. Kailangan balik tayo sa Biblia, mga anak. They worship the dragon, which gave power unto the beast. Hindi siya yun. False prophet yan Ibig sabihin, yung beast na umahon mula sa kalaliman at pinahiran ang isang emperor doon sa bansang umahon. Shall we say amen? May isang emperor. Kaya nga yung fourth beast na panaginip ni Daniel na yan sa Book of Daniel, mga kapatid yun na yun. Yung apat na yun. Babylonia, Persia, Grecia, at ang Roma. Wala nang fifth beast. Shall we say amen? Apat lang yun.
Dahil yung bumagsak na ika-4 ay muli siyang aahon. Ganun lang ang mangyayari. Babangon lang siya uli dito. At ito na nga yung Revelation chapter 13. Babangon lang siya uli. So ito, and they worship the dragon which gave power unto the beast. Natural, si Satanas may mga pinapahiran ng mga pangulo yan, di ba? At sino ba nasa power ngayon na malakas ang kapangyarihan sa buong mundo? Ang Amerika. Shall we say amen? Lalo pang lumakas ngayon dahil sa bagong American Pope. Diyan ngayon magpo-form ang image of the beast. While the first beast is the European Union. Naintindihan natin? Ha? They worship the dragon. Ngayon na nga talaga, meron na talaga sumasamba directly kay Satanas. Worship the dragon which gave power unto the beast, and they worship the beast. So pareho silang sinamba. Tama. Saying, who is like unto the beast? Who is able to make war with him? Ito ba marunong gumera? Walang alam to sa mga strategy sa war. Kaya hindi pa pwede sasabihin natin, ito yung beast eh. Marami sa NTM nagsasabi, ito ang beast, magpapalit lang ng mukha. Hindi po. Kahit ilang po pang ilang ilagay mo dyan ay walang alam yan sa gera. Amen. Ang ibig sabihin lang nito, mga anak, who is able to make war with him? Nasa power siya. May lakas siya para gumera. Shall we say amen? And there was given unto him a mouth speaking great things and blasphemies, and power was given unto him to continue. You see? Bakit sinabing to continue? 40 months. Dahil sinimulan nito Tama. Sitting in the temple of God, showing himself that he is God. Tama. Kaso pinalayas siya ng 2 propeta. Ngayon, umahon ngayon si Abaddon. Saan? Sa kalaliman. Umahon siya. Shall we say amen? Ito na. Sabi dito, and power was given unto him to continue 42 months. Itutuloy dito. Tama. Di ba malinaw ang mga bagay nito? Mga kapatid, walang labis, walang kulang. And he opened his mouth in blasphemy against God to blaspheme his name and his tabernacle and them that dwell in heaven. Sino yun? Yung mga mananampalataya. Ibig sabihin, yung puot niya nakatutok sa mga mananampalataya at doon. Gusto niyang labanan ito ng gera, mga kapatid. And it was given unto him to make war with the saints and to overcome them. Yan lang ngayon ang Great Tribulation. Sino yung saints na inabutan dito? Yung mga foolish virgins. Yung mga walang tatak sa noo. Wala silang tatak ng Diyos sa kanilang mga noo. Walang revelasyon. At sino pa? Mga Hudyo. Mga kapatid. Kasi wala namang rapture sa mga Hudyo tama? Amen? Tinanggihan nga nila yung mediator Paano ka magkakaroon ng rapture? Paano ka magkakaroon ng pangako? Tinanggihan niya yan. Pero dito, kailangan mo nilang pagsisihan. So, say amen. Kailangan mo na silang manumbalik. Kailangan mo nilang tanggapin yan bilang tagapagligtas. So, anong kabayaran? May rapture ba dyan? Wala po. Ang na-rapture dito, yung 2 propeta lang ang binabanggit ng Biblia. Tama. Bilang patunay na buhay ang Panginoon ng mga taong ito. Kaya yan, marami na nanindigan ng mga Hudyo. Yung iba tumakas, pumunta sa mga bundok, bumukay lupa, doon sila nagtago. At yung iba naman gumera, 2/3 ni Israel patay. Anong panama mo sa Amerika? Anong panama mo sa European Union? Shall we say amen? At yung mga kaalyado pang bansa, walang magagawa si Israel.
Dahil babaliktad yan eh. Yung sumusuporta sa kanya ngayon. Ngayon pagdating ng Great Tribulation, kaaway na niya. Kaya sabi dito, and it was given unto him to make war with the saints and to overcome them. And power was given to him over all kindred, tongues, and nations. So ito na po yung first beast na umahon, ano? So pansinin po ninyo, umahon sa dagat ito, di ba? Hindi ibig sabihin na nandoon na agad siya. Ibig sabihin sa ilalim talaga siya nanggaling, tama? Ha? Yan, yung rise of the Roman Empire. And all that dwell upon the earth shall worship him whose names are not written in the book of life of the Lamb slain from the foundation of the world. So ito yung mga antikristo po na mga sasamba po sa beast system na ito. Ibig sabihin, sasang-ayon sila sa programa ng hayop. If any man hath an ear, let him hear. Yan ang problema natin ngayon. Shall we say amen? Yan ang problema ng mga tao ngayon eh. Asan ang tenga? Shall we say amen? Asan ang pandinig? Kaya hindi na tayo magtataka na ang false virgins, walang makabilang sa kanila. Yung mga naka-white robe doon, walang makabilang. Ang dami, di ba? Shall we say amen? Pero kung nagpapahayag ang Panginoon sa bawat isa sa atin, pahalagahan po natin to. Tama po? Ha? Walang matatalino eh. Walang mga pantas ang gagamitin ng Panginoon. Puro sila mga mahihina. Shall we say amen? Puro mahihina. Para mag-glorify ang Panginoon. Yung mga walang alam, yung mga hindi nag-aral, yung mga bubulol-bulol pag nagsalita, yun ang gagamitin eh. Sangayon ba kayo? Amen. Tuloy ko. Ang kailangan lang eh, may tenga ka na pandinig. Tama? Ibig sabihin, tumatagos sa mind mo, sa unawa mo, yung narinig mo. Hindi yung pag narinig, lumalabas dito. Hindi ganon. Ninananam mo kung anong sinabi ng Panginoon. Tama? He that leadeth into captivity shall go into captivity. Nakaprogram na yan. He that killeth with the sword must be killed with the sword. Here is the patience and the faith of the saints. Ayun, yun na po. Sa pag-rule ng hayop na yan, kailangan mahaba ang pasensya mo. Dahil 5 months tormention. Tama? Shall we say amen? Revelation chapter 9, yung pag-ahon ni Abaddon, tandaan nyo, yung beast na yan, walang iba si Abaddon. Apollyon. Dahil ang ibig sabihin ng Abaddon, Napoleon, ang ibig sabihin niyang destroyer. Shall we say amen? Pero ito, nananalangin pa to, nagdadasal pa to eh. Shall we say amen? Nagdadasal yan eh. Tama. Sumisigaw pa ng kapayapaan yan, tama. Pero si Abaddon, wala ng kapayapaan. War. Di ba? Tama. War. Yung pag-ahon ni Abaddon, kasama ng emperor. Siya magro-rule doon. He's the king over them. Di ba? Sabi doon? In Hebrew tongue, Apollyon. In Greek tongue, Abaddon. Sa Frances, Napoleon. Tama. Ang ibig sabihin pala nun, destroyer. Tama. Kaya makikita mo yung tatlong bansang ito, brother Ray. France, Italy, Amerika. Mga kapatid, yan yung mga kaaway ng Diyos. Shall we say amen? Bakit tumutugma ito sa mga nangyayari, di ba? Pwede naman yung Pilipinas. Akala ko nga, Pilipinas ang nagwag eh. False
Fake news pala yun. Na-biktima tuloy ako ng fake news eh. Lumitaw talaga. Sabi ko, ba't Pilipinas? Bakit hindi ano? Yun ang nasa isip ko. Kasi anong purpose ng bakit Philippines? Ang layo yata. Doon hanggang sa i-announce yung Italiano, lahing Italiano at lahing Pranses. May sense ang Biblia ngayon. Tama. Shall we say amen? Dahil may ugnayan ang France at ang Italy. Ang Roma, may ugnayan yan eh. Hindi ba si Emperor sino ba yun? Charlemagne, siya ang nagtanggol sa Papal State nang sila'y atakihin ng mga kaaway, ng mga goats, di ba? So malaki ang utang na loob ng Roma sa Pranses. Kaya yan, mga kapatid, malabo na Pilipino talaga o ibang bansa. Kundi, pagpipili ay natural. Saan ba ito pinanganak? Sa France pala may lahing Pranses pala yan Bagaman sa Amerika ipinanganak, pero ito na yung pipiliin nilang iboto. Tama? Shall we say amen? Tatay niya ay France at Italiano, no? Parang ganun ang lahi niya, no? Amen? Tapos ipinanganak pa siya sa Amerika, which is the image of the beast. Ay, alam problema, hindi nila matanggap na ang Amerika ay image of the beast. Ang pinag-uusapan dito sa chapter 13 ay geographical. Tingnan natin, tuloy natin. And I beheld another beast coming out of the earth. So bukod doon sa first beast kanina, chapter 13 verse 1 na umahon, may another beast pa. So say amen. Napansin ba ninyo yan, another beast? And I beheld another beast coming out of the earth. And he had 2 horns like a lamb. Sino yan? Amerika. Wala lang duda dyan, tama? Dahil ang Amerika ay mga mananampalataya yan Like a lamb. Yun ang kanilang mga attitude. Pero later on, and he spake as a dragon. Yung 2 horns na yan, America and Canada. Isang lahi yan Shall we say amen? Yung bansa na yon na may 2 horns. Geographically, Canada and United States. He had 2 horns like a lamb, and he spake as a dragon. Mga kapatid, dumating sa punto na ang namumuno o nagro-rule sa kanila, mga kapatid. Natural. Pati yung bansa mo. Sabi dito, and he spake as a dragon. Sino yung dragon? Di ba siya yung nagbigay ng power doon kay sa beast? Tama? So, ang anointing ni Satanas ay nasa side ng another beast. Naintindihan natin? Tingnan nyo. He spake as a dragon. The dragon, the old serpent, the devil, and Satan. Malinaw? Ibig sabihin, yung geographically, yung anointing niya nakafocus sa Amerika. While the beast, ang focus niya, ang beastman, nakafocus siya sa 10 nations, European nations. Tapos say amen. So, ganun ang setting, ganun ang setup. Kasi kapag may anointing, may anointed one. Shall we say amen? Tama. Amen. Pero ito, hindi na tayo magke-question kung paninong anointing meron to. False prophet nga to Shall we say amen? Natural, kay Lucifer din yung anointing niya, kay Satanas din. Tama? Pero, tandaan natin, may pagkakaiba sila. Tama? The dragon
The beast and the false prophet. Tignan nga na muna natin para hindi na ako lumayo dito. 16:13. Book of Revelation, chapter 16. Ito. Verse 13, and I saw three, hindi two, hindi one, three nga eh. Diba? Kaya ako ganito magsalita kasi sa end time may ginagawa nilang isa eh. Diba? Pero dito sa Bible, three, sa Biblia nyo, three. And I saw three unclean spirits, may S pa sa dulo, like frogs come out of the mouth of the dragon, the devil, the old serpent, and Satan, and out of the mouth of the beast, the ruler of the beast system, the beastman, tama, and out of the mouth of the false prophet. Ilan yon? Tatlo yan, nagsasabay-sabay. Gustong labanan ng Panginoon. Tingnan niyo sa verse 12. And the sixth angel poured out his vial upon great river Euphrates, and the water thereof was dried up, and that the way of the kings of the east might be prepared. Italon natin sa 14. For they are the spirit of devils, working miracles, which go forth unto the kings of the earth and of the whole world, to gather them to battle of the great day of God Almighty. Aabangan nilang pagbaba ni Kristo. Aabangan nila yung pagbaba natin. Shall we say amen? So, ilan? Yung tatlo na yon. Tama. Yung dalawa, ang manifestation niya, sigurado na tayo. Beast, ang manifestation niya is the beastman. Natural, yung dragon, siya nakaluklok sa kapangyarihan ngayon. Tiyak yan yung presidente ng Amerika. At yung false prophet, hindi na tayo magdududa dyan. Kaya yan ang tuloy natin. Hindi na kailangan lumayo. Ang Russia bagsak sa panahon na to. Dito pa lamang bagsak na ang Russia. At dito pa lamang bagsak na ang mga Muslims. Naintindihan natin? Bagsak na. Sinong kaaway? Ang kaaway ni Israel ngayon. Walang iba. Yung first beast and the second beast. So we say amen. Saan tayo tumigil? Verse 7, it was given to him to make war with the saints and to overcome them. Great tribulation period, yung mga false virgins at yung mga Israelita. And the powers was given to him over all kindreds, tongues, and nations. And all that dwell upon the earth shall worship him whose names are not written in the book of life of the Lamb, slain from the foundation of the world. Ibig sabihin, ang matitirang buhay lang dito, puro antikristo. Naintindihan natin? Yung mga righteous man dito, I believe, nagtatago sila. Dahil nagtago na rin yung yung 1/3 of the Jews Nagtago sila sa Azel Saan ako tumigil? Dito na lang sa 11. And I beheld another beast coming up out of the earth, and he had 2 horns like a lamb, and spake as a dragon. Nabasa na natin kanina to. And he exercised all the power of the first beast before him. Ini-exercise niya yung kapangyarihan noong first beast. Sino yung first beast? European nations. Shall we say amen? Amen. Ini-exercise. Ibig sabihin, the same pattern. Kaya nga tinawag siyang image of the beast Image of the first beast. Tama.
Kinokopya niya kung ano yung, alam bang papairalin natin dito? Ako nasa power. Sige, kaya ko magpababa ng apoy mula sa langit. Ayun, sumamba. Gumawa ng imahen ng first beast. And sabi dito, and caused the earth and them which dwell therein to worship the first beast, whose deadly wound was healed. Ayun pala, yung ulo niya. Ito yun. Tama. Nasugatan di ba? Kasi ito, nakasakay, nakaluklok doon sa beast system. Tama. Ito yung sugatan. Whose deadly one was healed. Bakit siya gumaling? Paano siya gumaling? Ibig sabihin, lumakas siya dahil sa pag-akyat ni Abaddon na nagbigay uli ng kapangyarihan sa kanya. Tama. Kaya nga ano sabi? He will continue for 42 months. Tama. Hindi na siya yon, kundi si Abaddon na umahon dito sa kalaliman. Tama. Kasi yung salitang to continue ibig sabihin, hindi na ikaw, pero papalit na magtutuloy. Di sana itinuloy mo na yung 7 years na yan. Tama. Sugatan siya Bakit siya itinaboy sa templo ng Diyos sa Jerusalem? Di ba? Bakit siya itinaboy? Di sana nagtuloy-tuloy na siya. At luluklok hanggang millennium, inunahan niya pa si Kristo. Kasi ganyan naman ang purpose ng Antikristo Tama. Shall we say amen? Pero dito, nagkamali siya dahil makapangyarihan ang dalawang propetang ito para itaboy sila. Kasama niya yung mga bulaan dyan. Lilinisin nga ang Israel Zechariah chapter 13 and 14. Lilinisin yan. Patay ang bawat propeta dyan na magsisinungaling. At siya itinaboy. Sugatan siya. Pero sinakluluan siya nung espiritong umahon sa kalaliman at pumahid sa isang emperador. So nabuhay ang emperor. Shall we say amen? Yung fourth beast nabuhay. Matutupad ang Daniel Tama ba? Hindi mo naman pwede sabihin, hindi, wala na yan. Tapos na yan, lipas na yan Asa ng katuparan ng mga hula ni Daniel? Di wala. Tama. Shall we say amen? Ibig sabihin, mga anak, mga kapatid, matutupad ang bawat hula. Miski mababaw yan, miski malalim yan, kung ano pa man yan, basta't kung ano ang nasusulat na, mangyayari yan. Kahit sa panahong ito na iniisip natin, nasa ba Roma? Wala naman Roman Empire, malabo mangyari yan Bagsak na nga 473 AD, bagsak na nga umahon nga ayon sa vision ni Juan. Tama? Shall we say amen? Ayon sa vision ni Juan, umahon muli ito. At ngayon, narito na rin ang second beast. Kasi yung pagbagsak ng Roman Empire, wala pa namang second beast Tama? Wala pa namang Amerika nun Tama ba? Wala pa. Kaya ang prophecy ng Revelation chapter 13 ay dito yan. Sa end time. So, say amen. Verse 13, and he doeth great wonders, so that he maketh fire come down from heaven on the earth in the sight of men. Sino yan? Sino yung nagpapababa ng apoy galing sa langit? Amerika. Diba? Yung kanyang mga bomba, ay pinakita na nga sa Hiroshima Tuloy natin. And deceiveth them that dwell on the earth by means of those miracles which he had power to do in the sight of the beast. Ibig sabihin, nagpapa-impress siya. Di ba? Pinakikita niya yung kapangyarihan niya. Ganito kami kalakas, meron kaming bomba. 80 times stronger na inihulog sa Hiroshima. Ayan. Nabasa ba ninyo yun? Ayon kay Trump yun 80 times stronger
than Hiroshima. Ay, matakot na kayo dyan. Isipin mo. Saying to them that dwell on the earth that they should make. Ito pala yung gumawa ng image of the beast eh. Hindi pala ito eh. Sabi nila ito. Sabi nila Europe. Second beast. Ang gumawa ng image of the beast. Sabi sa amen. Hindi Europe. Amerika mismo. Ang pasimuno. Sabi dito, ulitin ko ha, that they, saying, ayan, yung saying to them, sino nagsasalita? Yung second beast, Amerika. Saying to them, that dwell on the earth, that they should make an image to the beast. Europe. Naintindihan natin? Ha? Siya po ano yan? Nagpakala niyan. Kumbaga sa salitang ano. Siya pasimuno. That they should make an image to the beast which had the wound by a sword and did live. 10 European nations. Kasama ang Italy. Capital ay Rome. He had power, sa 15, and he had power to give life unto the image of the beast. Eh, sino ba may kapangyarihan? Di ba yung Amerika? Binibigyan niyang support. Ibig sabihin nun, sinusuportahan niya ang first beast. Yun ang ibig sabihin yan. Naintindihan ba natin? Ha? And he had power. Sino yun? His second beast. He had power to give life onto the image of the beast. Suportahan kita. Sige, mamuno ka. Dahil siya yung nasa prophecy. The beast with 10 horns and with 7 heads. Walang nire-represent ng 7 heads, 7 mountains of Rome. So, i-search na lang ninyo kung ano yung 7 mountains of Rome na yan. Na nagre-reflect sa Roman Empire. Yung katabi ng Vatican doon, yung 7 mountains doon. Yung Vatican, pang-8. Kaya nga, he is the 8 eh. Pero sa pamumuno, merong another ruler. Yung 8th emperor. Kasi nagtitipo yan eh. Tuloy ko lang. And had power to give life unto the image of the beast, that the image of the beast should both speak and cause that as many as would not worship the image of the beast should be killed. Ibig sabihin, kapag hindi kayo sumunod sa patakaran ng Amerika at ng Europa, patay kayo. Now, tandaan natin, ang batas dito, batas na ng demonyo. Dahil bumaba ang demonyo dito eh. Umahon naman ang mga demonyo sa kalaliman, sa ibabaw ng lupa. Eh ano pang batas ang pairalin mo dyan? Eh di batas na ng demonyo. Naintindihan natin? Kaya itong mga nakasulat dito, parang kung iisipin natin kung sa natural na mga pamunuan eh, parang imposible mangyari eh. Pero mga kapatid, ang mga pinuno nun, anointed by Satan. Anointed by the beast. Yun ang sitwasyon nun. Kaya nga, sabi dito, and had power to give life unto the image of the beast, that the image of the beast should both speak and cause that as many as would not worship the image of the beast should be killed. Kapag hindi kayo sumunod, patay kayo. And he caused it all, both small and great, rich and poor, free and bound. Walang pinaligtas, mga kapatid. To receive a mark in their right hand or in their foreheads. So yan. Diyan na yung tatakan ngayon. Dito. Sa pilitan na yan. Tama? So say amen. Dito. Membership. And that no man might buy or sell save he that had the mark or the name of the beast.
or the number of his name. And here is wisdom. Let him that hath understanding count the number of the beast, for is the number of a man. So tao pala yun. And his number is 666. Tandaan natin, vicarious piety para dito. Pero nga, beast ang tinutukoy dito. Tandaan po ninyo, yung huling emperor ng Beast Empire, yung huling emperor ay may tatak din na 666. Walang iba si Nero, no? Kasi kinumpute yan ng mga Hudyo eh. Kinumpute nila yung pangalan na yun at lumabas niya nga yung 666. So yan, mga anak. Hindi ito ang image. Kasi ano to eh. Ito ang mother of harlots eh. Shall we say amen? Mother of harlots and her daughters. Sinin daughters? Yung mga simbahan. Yun ang description ng simbahan. Tama? Mother of harlots and her daughters. Yun ang description. Pag pinag-usapan ay ecclesiastical. Pero pag political, bis ang terminolohiya na ginagamit. Maliwanag? Amen. Amen. So maliwanag nito. Maliwanag. Hindi pwedeng yung bata turuan yung matanda kalahati lang ang edad namin ng tao na yan Ibig mo sabihin ang Diyos pabago-bago ang isip. Magsasalita siya sa akin, tapos magsasalita rin siya sa bata. Tapos itutuwid ng bata yung matanda. Ayan palagay natin sa Diyos natin. Mga anak, mga kapatid ko. Kailangan dito ay bukas na isipan. Bukas na puso. Handang umunawa sa bawat salita. Revelation chapter 1 verse 3. Blessed is he that read and they that hear the words of this prophecy, and keep those things which are written therein, for the time is at hand. Mapalad daw yung bumabasa, nakikinig ng mga hula, at iniingatan yung mga bagay na nasusulat doon. Sa ibang translation ay ito. Tingnan natin naman. Sa ibang translation. The scripture. Revelation 1:3, dito na lamang ang huli, mga anak. Blessed is he who reads, and those who hear the words of this prophecy, and guard. Yung salitang guard. And guard what is written in it. Binabantayan. Tama. Kung ano man nakasulat. For the time is near. Shall we say amen? Kailangan marunong ka magbantay. Baka naman nakatunganga ka, nangangaral yung pastor, nakatunganga kang ganyan. Iba na sinasabi. Paglabas mo, blanko na ang isip mo, hilo ka na, lito ka na. Kapalad daw ang nagbabantay. Alinaw? Mga anak, mga kapatid, pagdating sa gawain, kailangan gising ang diwa natin. Hindi po yung nagmamadali tayo kung may mga lakad man tayong iba. Huwag natin ugaliin yan dahil mamimiss natin ang rapture. Prioridad natin ang pagbabantay. Shall we say amen?
magpagamit tayo sa Panginoon. Sabi nga ng Biblia kung saan ka nagtatanim ay doon ka aani. Kung ikaw ay nagtatanim ng ayon sa laman, aani ka ng ayon sa laman. Tama? Pero kung ikaw ay nagtatanim ng ayon sa Espiritu, aani ka ng ayon sa Espiritu. Shall we say amen? Shall we say praise the Lord? I hope mga anak, malinaw na ito. Kasi ito paulit-ulit ko na itong 10 taon na kaya natin pinangangaral ito. Pero for the sake do sa mga kasama nating ngayon pa lamang at yung iba pa, mga bata, mga bago nakapakinig, ay ako'y masaya na ilatag kung ano man ang kapahayagan ng Panginoon na hindi kayang baliin, mga anak. Totoo itong sinasabi ko. Hindi kayang baliin yan dahil ang salita ay nagmula sa kung ano ang sinabi ng Panginoon. Shall we say amen? Sige po, tayo po'y magpasalamat sa sandaling panalangin. Amang banal na nasa langit, muli Panginoon, kami po ay nagpapasalamat sa